Ayan po mga kabida, umaray po itong si Senator Francis Tolentino, ano po, dito ho sa sinabi po niyang fake news na inilabas daw sa isang programa ng ABS-CBN, ano po, na ito ho'y patungkol sa nangyari ho daw shootout dyan ho sa General Santos City kung saan po mga kabida, sinasabi hong ibinalita po ng ABS-CBN na involved daw ito hong kanyang mga tauhan, ano po, na? Yan yung pag-uusapan po natin dito ho sa aking vlog for today. At bago yan, isang magandang oras sa lahat at welcome po mga kabida sa aking channel. Ito, naglabas po ng kanyang saloobin, ano po, ito hong si Senator Tolentino, ano po, dito ho sa ibinalita po daw ng isang programa ng ABS-CBN na sinasabi na involved daw yung tauhan po niya, no, sa isang shootout po mga kabidan o barilan, ano po, dyan ho sa General Santos City, ano po. Pakinggan muna natin ito hong si Senator Tolentino, mga kabida. Narito po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Senator Francis Tolentino. Ako po ay nalulungkot doon sa mga ulat na nilabas ng ABS-CBN TV Patrol kahapon at nakita po natin na si Senator Tolentino daw at ang kanyang team ay involved sa isang barilan sa General Santos City. Ito po ay walang katotohanan. Ito po ay fake news. At nag-issue na po ng statement ang Chief of Police ng General Santos City na wala akong kinalaman sa barilan na naganap sa General Santos City. Ako po ay humihiling sa ABS-CBN management na ilabas po nila yung katotohanan. Dapat po sa isang malaking news organization na sinasabing may integridad at binubuo ng napakaraming professional journalists, dapat po bago nila ilabas ang isang balita ay alamin muna nila kung ito ay totoo. Alamin muna nila na kung ito ay may basihan. Ito po ay napakabigat na akusasyon sa akin po, sa aking pamilya at sa mga naniniwala sa akin. Ako po ay naninindigan na dapat po ang ABS-CBN ay mag-apologize at sila po ay magbigay ng tamang ulat sa nangyari. Bakit po larawan po ang ginamit nila sa isang barilan sa General Santos City? Wala po itong katotohanan. Ito po si Senator Tolentino, nananalig po ako na ilalabas ng ABS-CBN ang katotohanan at nananalig po tayo na ang Panginoon ay laging sumusubaybay sa atin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun po. Grabe, umaray po itong si Senator Tolentino, ano po. Fake news daw yung balita po ng ABS-CBN, ano po. No? Ito, may press release po itong si Senator Tolentino, ano po, na babasahin ko lang po mga kabida. Posted po ito sa website po ng Senate, ano, of the Philippines. Ito po. Re-electionist Senator Francis Tolentino is demanding ABS-CBN News to explain and apologize for erroneous flashing photos of him and his staff for a crime news report that aired on TV Patrol last night or the other night pa po ito, ano? I strongly condemn the use of photos showing me and my staff members who were even wearing my campaign t-shirt for a TV Patrol report on a shooting that wounded 3 people in Barangay Labangal, General Santos City, the senator said. Tolentino also asked ABS-CBN to take down the news item that was posted on its website, YouTube, and Facebook platforms. This is downright fake news. My staff and I had no involvement of whatever kind with the said crime. Intention or not, this mistake could have been prevented if only ABS-CBN News verified the pictures. Observing due diligence is the primary responsibility of any media organization, he stressed. So yun po, yung kanyang statement mga kabida, ano po, na ipinost po mga kabida sa isang website ng Senado, ano po. Eto, may sagot po itong ABS-CBN, ano, dito ho sa demand po ni Senator Francis Tolentino, ano po.
Dated po ito mga kabida, March 3, 2025 at around 1:28 p.m. Okay? Then updated March 3, 2025, 1:33 p.m. Yung kanilang title po sa kanilang post mga kabida, sa kanilang page, ito. Iratum, ABS-CBN News statement on report with wrong photos of Senator Tolentino. Babasahin ko lang po itong kanilang statement. On Sunday, March 2, 2025, TV Patrol Weekend reported about a shooting incident in General Santos City where 3 men were injured the previous day. In the report, ABS-CBN News inadvertently used 3 photos of Senator Francis Tolentino with his campaign staff in General Santos City. Senator Tolentino's office later said the photos were taken last February 27, 2025 during his visit to the city for Kalilangan Festival. ABS-CBN News acknowledged that the use of the photos was a mistake. The images are not connected to the news report on the March 1 shooting incident. As soon as the error was flagged on May 2, Sunday night, ABS-CBN immediately rectified the error by taking down the report from all its digital properties, including YouTube, Facebook, and TikTok. ABS-CBN Integrated News apologizes for the unintentional error. The news management is looking into the matter and reviewing editorial processes to avoid similar mistakes. Ayan po. So, nag-apologize na po, ito hong ABS-CBN. Dito ho sa kanilang ginamit po na photos, ni Senator Tolentino at ng kanyang staff patungkol ho doon sa nangyari hong shootout o shooting incident po mga kabida kung saan po ay parang naibalita na involved yung kanyang mga staff doon ho sa shooting incident dyan ho sa General Santos City. Kaya pumalag po ito, Kasi para lumabas po doon mga kabida na involved yung kanyang staff doon ho sa balita. Okay? Dahil ho sa mga larawan po na ipinakita po ng ABS-CBN. Ginamit po ng ABS-CBN. So at least, nag-apologize. Sometimes kasi, ako, isa akong media practitioner, sometimes magkamali ka talaga, Lalong-lalo na pag nagmamadali ka, Although hindi yan excuse, sa aming trabaho, mga kabida, kasi kailangan talaga ng due diligence, Bago ka mag-publish, bago mo yan i-report, kailangan siguruhin mo na factual talaga, Tama yung balita mo, okay? Para naman wala naman pong sabit, Alright? So yan po mga kabida yung nangyari at para po sa inyo, ano po yung tingin po ninyo at opinion po niyo dito, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.